medyo dismayado si Senator Tito Soto. Diba? Wow! Wow! So, pakinggan natin mga kaklira. Ito yung kanyang interview. Okay? So, let's see. At i-analyze natin. Ba't ganun yung kanya naging damdamin? It's nothing short of a judicial legislation. Actually, ito yun. Okay. Ang judicial legislation, okay. Doon pala sa word na legislation, ibig sabihin gumagawa ng batas, diba? Legislative body, ano ba ang legislative body, diba? To make laws. Diba? Kasi ang executive is to enforce, legislative is to make laws, courts to interpret the law. Diba? So yun yung function nila, kaya sila co-equal bodies kasi iba-iba yung kanilang functions. Now, bakit sinabi ni Senator Tito or ni SP Tito na judicial legislation? Dahil meron silang ginawa sa decision na ito, kung ang House, di ba, dapat sila may sarili silang interpretasyon, di ba? Kasi sila yung gumawa ng procedure nila. Kasi, eto tulad nito mga, ang rules of court, criminal procedure, civil procedure, special proceedings, lahat ito ay yung paano yung rules, kung paano yung mga paraan or means para, let's say, start mo makapagsampa ng kaso. Paano ka magsasampa ng kaso? Kailan ka magsasagot ng answer? Kailan ka magpa-file ng answer? Kailan kayo dapat mag-pre-trial? So, ito rules na dapat gabay, na ito yung dapat mo sundin. Pag hindi mo sinunod dyan, pwede ka ma-technical, pwede ka ma-dismiss. Ba? So, yung rules of procedure na yan, ang gumawa niyan ay ang Supreme Court. Hindi po yan batas mula sa Kongreso. Okay? Rules of court, ang gumawa po niyan ay Supreme Court. Now, yung House of Representatives, meron siyang sariling rules. May sarili siyang panuntunan kung paano niya i-implement yung kanilang mga activities sa loob ng House. Diba? Sa loob ng Kongreso. So, yung bang procedure ng House dapat na pakialaman, dagdagan, i-amend ng Supreme Court? Diba? Kung ito ay gagawin mo at makikialam ka sa rules ng House, lumalabas yun, parang overreaching. Kasi may sariling, may sariling pamantayan ang Kongreso na hindi dapat pinapakialam ng executive, hindi pinapakialaman ng judiciary. Yan. Kaya, minsan ganito, bakit sinasabing judicial legislation? Halimbawa, sa isang desisyon, naglagay ng maraming requirements doon na hindi naman siya nakalagay sa requirements. Ito, pag-usapan natin halimbawa batas. Sa isang batas, nandun na lahat yung mga requirements. Ito, example ito. Let's say, sa nullity of marriage. Sa family code, batasyon. Sa family code, ang kailangan lang doon ay you have to prove that the other party is psychologically incapacitated. Psychologically incapacitated para mawalang bisa yung kasal niyo. So, yun. Sa isang case ng Supreme Court, naglagay sila ng lahat ng requirements. Kailangan na merong dapat may psychologist kang ipipresent sa court, meron kang ganito, meron kang ganyan, meron kang ganito, na hindi siya requirement doon sa family code. So, because of because of that decision, nagkaroon siya ng additional requirements na hindi sinasabi sa batas. So, yun yung tinatawag nila na judicial legislation dahil parang hindi mo trabaho ang gumawa ng batas bilang taga-interpret ng batas. Pero dahil marami kang dinagdag na mga requirements na wala sa original na batas, para ka nag-create ng batas. Kaya yung tinatawag na judicial legislation. Diba? Pero dito lumalabas naman na judicial overreach kasi procedure ng House ang ininterpret ng Supreme Court na ayon sa ilang mambabatas ay hindi yun yung requirements nila. At because of the Supreme Court decision, nadagdagan na hindi
Hindi lang siya nag-interpret ng rules, kundi nagdagdag pa siya ng mga requirements na hindi naman kasama dati doon sa rules ng House. So kaya sinasabing judicial overreach. Kumbaga, nagkaroon ng pakikialam doon sa di umano mga rules na dati nang pinatutupad ng House, di ba? Sa pamamagitan ng decision. Yan, ha, di ba? Yun yung basa na iba. So pakinggan natin si SK Tito. Okay? Saan na ba ako? Yun. Yung inamend ang konstitusyon sa pananaw ko. Okay, let me place this on record muna ha. So far, as of last night, I've seen snippets of the decision. I have not read it fully, but hinanap mo kagad yung mga punto na dating pinag-uusapan natin kasi. So yung mga sabi ko snippets so far. Apparently, they did not directly correct in this decision some of the errors or the factual errors in the past decision. Hindi nila binanggit dito o hindi nila kinorek. So it stands therefore yung mga factual errors na yun. And then, yun nga, binago nila yung, parang nilang binago yung mode ng pag-i-impeach. Mas mahirap, mas humirap na ngayon. Dati nga madali. Yun, di ba? Kasi, mga ka-clear, merong punto dito na ang ginawa kasi ng House, iba kasi yung interpretation nila sa 10 session days. So, dati, di ba, kapag kami one-third na nag-endorse one-third na members ng House na nag-endorse, diretso na sila pwede mag-transmit sa Senate. At yun ang gagawing articles of impeachment. 10 session days, iba yung bilang nila. Pero dito sa ginawang decision ng Supreme Court, iba yung ginawa nilang calendar days during the session days. So mas mabilis yun. So kahit wala kang session, bilang yun, calendar days. Di ba mga clear? Calendar days, kasama Sabado Linggo nun. Hindi yun yung dati nilang pagbilang dun. Di ba? Kaya nga sinasabi, na yung pag-file daw nung isa, yung pang-fourth complaint, kumbaga hindi na siya pwede dahil nagkaroon ng 1-year bar rule. Dahil may mga nauna nag-file. Pati yung pag-interpret nila dito na kapag hindi mo inaksyonan, di ba? Within that calendar days, 10 calendar days, during the session, may session at 10 calendar days, considered na rin siya na matrigger. Kumaga parang, dapat inaksyonan mo na. So, hindi mo pwedeng patulugin. Diba? Yun yung kasing nangyari nung nakaraan na nagtataka sila senator at the time, Leila de Lima, hindi pa siya representative nun. Bakit daw hindi agad inaaksyonan nung SecGen? Remember that? Medyo nagtagal. Tapos, nung dumating na yung fourth complaint, saka lang nila sinabay-sabay na dalhin sa Committee on Justice at sinabi nga may yung one-third na yung pang-apat na complaint na merong endorsement ng one-third members and more, tama ba? One-third, even more than the required number. Yun yung kinuha nila. At yun ang naging basehan ng articles of impeachment na isinumite doon sa Senado. So, nagkaroon ngayon ng ibang pag-count. Session days, calendar days. So, doon ang hugot ng ibang mambabatas na ito yung sinusunod namin way back. Ito na yung rules namin. Pero, ang dating, mga kaklir, hindi ilang ininterpret ng Supreme Court kung hindi nag-amend. Binago in a way na parang ininterpret nila pero nagdagdag sila. Yun yung sentimiento ng ibang mga mambabatas. Okay? So, tuloy tayo. Pagkat yan talaga, nilagay sa konstitusyon yan ng mga gumawa ng konstitusyon, lalo na yung option 3, na sinatawag nilang option 2, na one-third signatures lang, forward na kagad. Hindi ba dati nga, prayer lang, pinorward na I remember that. Alam niyo yung sinasabi niya na prayer lang, pinorward na. Yun yung kay dating Pangulong Erap Estrada. Di ba? Biglang bang. Kasi may bilang na, at that time,
sila congressman noon, Manny Villar, sinumitin na. Wala na question doon kasi yun yung rules nila. Diba? At yun din yung nasa, Di ba? Sapagkat meron ng 1/3 na nakapirme. Because, kaya nilagay yan para sa isang opisyal, impeachable officer, na hindi ginagawa ang trabaho niya o merong maling ginagawa sa trabaho niya o nakakaperwisyo sa bansa, nakakaperwisyo sa ginagawa niya para sa tao, ay pwedeng madaling alisin. Yun yung kaya nga may forthwith mga kakli sa Senado. Di ba? Doon nagkatalo sa forthwith. Ibig sabihin forthwith mabilisa, di ba? Pero, sa ginawa ngayon ng Supreme Court na decision, hindi siya forthwith. Hindi siya mabilis. Okay. On the part doon sa may 1/3 na. Kasi ibig sabihin, yung 1/3, mga kakli, convinced na sila. Convinced na sila na kailangan ma-impeach or convinced sila na itong taong to ay dapat ma-impeach. Kaya kailangan itong ginawa na articles of impeachment complaint will not constitute as articles of impeachment. Itatransmit na kasi 1/3 ng House convinced na sila na may grounds. Diba? So, pag-uusapan pa ba yung form and substance? Kung 1/3 na naniniwala na merong sustansya. Diba? Yun. Doon sila humuhugot. Okay? Hindi pwede magtagal. Kaya nilagay yun doon eh. Bakit natin pahihirapin ngayon? Katulad ng ginawa ngayon, at tumihirap na. Talagang, kaya sabi ko, forgive me, but I think impeachment now is an impossible dream. Impossible dream na, mga kakilala, sa tingin nila. Dahil, hindi talaga siya ito pa, mga kakilala. Every now and then, kung mag-hearing man, ito ang medyo delikado, mga kakilala. Pag ito ay nag-hearing sa Committee on Justice, tapos merong, let's say, may ruling lang, baka may ruling sila na ginawa ang miyembro ng Committee on Justice, itatakbo ulit nila sa Supreme Court. Diba? So doon ngayon, mga ka-clear, nawawala yung separation of powers. Kasi yung power na mag-impeach ay nasa jurisdiction ng House. At yung power naman na duminig doon sa articles of impeachment ay power ng Senate. So di pwedeng dapat makialam ang judiciary pagdating sa mga procedure sa Kongreso. Diba? So baka pag may tanong dito, sabihin na our rights were violated because they did not allow our witness to stand to have the witness stand. Diba? Our witness which is not included in the list, but we want this witness to be part of the trial and to present him and to testify. Yet we were not allowed since he is not included in the list. It is a violation of our rights. Tatakbo ulit sa Supreme Court. So, nasaan yung independence nung House pagdating sa rules? So, that's the big question. Diba? Baka every now and then, takbo sa Supreme Court. That's one, no? Yeah, so sabi ko nga, mga snippets pa lang yung nakita ko. Number two, gusto kong bigyan ng linaw, no? My position in my comments have nothing to do with personalities. It has nothing to do with Vice President Sara. It is the principle. It is the principle of ang legislation ay sa Congress. Yun eh. Ang legislation ay sa Congress. Ang impeachment ay sa Congress. Hindi sa Supreme Court. Doon lang talaga. Kaya maraming medyo umaalma sa naging decision ng Supreme Court. Pero hindi natin alam kung anong gagawin nila. Diba? Kasi wala silang gagawin kundi sundin. Or, mga kredito, ito scenario to. Kaya lang kasi ngayon, every act na magba-violate or will not comply with the decision of the Supreme Court, pwede yung itakbo sa Supreme Court. Makaka-delay yun. But, kung may another issue, hindi ba na-raise na naman sa Supreme Court yun? Diba? So, ipa-follow ba nila ulit ito? Syempre, definitely, mga ka-clear, pag nag-decision yan ulit tungkol sa procedure, ang mananaig, itong jurisprudence ngayon. Kasi, very recent yan. Alam namang baguhin nila agad yan. Okay?